Mga kababayan, ngayong araw po ng Martes, September 9 na po, 2025, banta ng panibagong bagyo posibleng mabuo sa may silangang bahagi ng ating bansa. Habagat hindi pa rin nawawala at posibleng lumakas anumang oras. Banta ng bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, mas lumalakas pa kahit walang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Kung bago ka lang, please huwag mo nakakalimutan na mag-like and subscribe at pahita rin ang notification bell para next update ay may update kita sa lagay ng ating panahon. Kaibigan kabayan, ipapakita ko muna sa inyo yung pinaka-live weather radar natin, no? Sa lagay ho ng ating panahon. Kung nakikita nyo mga kaibigan, wala tayong minomonitor na aktibong bagyo sa loob, no, ng ating Philippine Area of Responsibility. Merong bagyo. Ito yung dating bagyong Silani or international name, bagyong Tapa. Wala na itong direktang epekto sa anong bahagi ng ating bansa. Naging typhoon category ito mga kaibigan noong nakaraang araw. Kahapon ho, naging typhoon category. Tignan nyo, nasa 120 kilometers per hour yung lakas ng kanyang hangin. Pero ngayon, kung titignan nyo naman sa pinaka-updated po natin na lalagay ng panahon, ayon na rin sa pagkatala ng Pag-asa, ito ay nasa severe tropical storm category na lamang. At sa ngayon, ito po yung medyo malayo na, no? Nasa ano po ito, 1,095 kilometers west of northwest of extreme northern Luzon. May lakas ng hangin ngayon, nasa 110 kilometers per hour at bubugso naman up to 185 kilometers per hour. May pagkilo siya ngayon na pa northwestward sa bilis na 30 kilometers per hour. Pero take note, papaalala ko, wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Marami tayong mga kababayan nagtatanong bakit daw walang update sa habagat. Ang habagat po or southwest monsoon ay pansamantalang humina, no? Nakita nyo naman, dito kasi yung naging kasabayan nitong habagat, no? Dito nabuo itong si Bagyong Lani. Ngayon, nung papalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility, etong si Bagyong Lani o Bagyong Tapa, international name, hinatak niya yung lakas ng pressure ng hangin na meron sa habagat. So ngayon, nagkaroon tayo ng tinatawag na monsoon break para sa habagat. Habagat season pa rin tayo para sa kalaman po ng bawat isa. Sa ngayon po, ang nakaka-apekto sa atin ay ang mga localized thunderstorm at ang easterlies. So ang easterlies ano ba? Ito po yung mainit na hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko. Kung nakikita nyo yung sirkulasyon ng hangin na yan, tinatawag po yung easterlies. So balikan natin yan at aalamin din natin kung may panibagong banta ba ng low pressure area o bagyo na mabubuo sa mga susunod na mga oras. So ang forecast weather conditions po natin ngayon, sa area po ng Bicol Region, kasama na rin po dyan ng ilang bahagi ng Eastern Visayas, Caraga at Quezon ay patuloy po makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorm. Dahil po yan sa easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Posible pa rin ang mga pagbabaha o landslide sa mga landslide prone area. Dito naman po sa area ng Metro Manila, kasama na ilang bahagi ho ng Mimaropa, the rest po ng Calabarzon, the rest po ng Visayas at the rest po ng Mindanao ay patuloy pa rin makakaranas ng cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorm dahil pa rin yan sa easterlies. Alam nyo, wag natin baliwalain ang easterlies, no? Yan ay nagbibigay ng malinsang panahon. Tapos, pagdating ng hapon at sa gabi, dyan bumubugso ang mga pag-uulan. So, yung ilang bahagi ng Luzon na hindi ko nabanggit, kasama ang Visayas at Mindanao, ay patuloy po makakaranas ng maulap na kalangitan, lalo na sa hapon, at may chance ng mga isolated rain showers or thunderstorm dahil po sa mga localized thunderstorm. So ngayon, kung titignan nyo ang epekto ng thunderstorm bandang hapon at sa gabi, marami nagtatanong sa atin, bakit daw po ang thunderstorm wala sa umaga o tanghali? Ngayon po kasi, papaliwanag ko sa inyo mabuti, kapag ka umaga po kasi ay nakikita natin mainit o malinsangan. Yan din ang isang epekto ng easterlies. Yung evaporation po ng singaw sa lupa, no? Tumataas ho yan at pagdating po ng hapon at sa gabi, nabubuo yan bilang maulap o bilang tubig o ulan mo. Diyan po bumubuo sa bandang hapon at sa gabi kapag medyo bumababa na ang pressure ng init dahil nga po sa paglubog ng araw. So yun usually yung tinatawag po natin ng mga localized thunderstorm. Napakalimit lang naman din na magbigay ng malalakas na pag-uulan pero mag-ingat pa rin ang ilang bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao sa banta ng mga posible at malawakang mga pag-uulan. Yung mga lugar na sinabi ko, no, pinapaalalahanan kayo mag-ingat kayo sa banta ng mga pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. So ngayon balikan natin saan posibleng may mabuong panibagong bagyo. Dito po sa may kalurang bahagi ng ating bansa, kung makikita nyo, no,
wala siyang pressure ng hangin na umiikot dito, yung sinasabi natin pamumuo ng kaulapan or cloud cluster. Hinatak po kasi lahat no nitong dating bagyong Lani at merong high pressure sa taas. At dito naman sa may bandang silangan po ng Luzon, kung makikita nyo, meron tayong nakikita dito na sirkulasyon ng hangin dito banda. At posible na dito may mabuo pong cloud cluster or kumpol ng kaulapan at yun ay nagiging isang ganap na low pressure area or LPA. Kapag ka naging LPA naman, itong pamumuo ng kaulapan na yan, low chance naman yan na maging isang ganap na bagyo. Bakit? Dahil po sa mainit na hangin. Ang easterlies minsan, kapag sinabayan ho yan ng mga cloud cluster or low pressure area, ang kadalasan nangyayari dyan, nalulusaw. Hindi po kagaya ng habagat kapag may nabuo dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa at aktibo ang habagat, mabilis na nade-develop no, ang cloud cluster or low pressure area para maging isang ganap po na bagyo. Sa ngayon, i-consider na natin yung susunod na bagyo mga kaibigan. Tatawagin natin bagyong Marisol. Pero take note, papaalala ko ulit, wala pa naman tayong bagyo na minomonitor ngayon. Aktibong bagyo, wala po na nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Marami din nagtataka bakit nagkaroon ng monsoon break. No? Wag na kayong magtaka. No? Samantalahin natin minsan yung gumaganda ang panahon. Pero actually, kahit naka-monsoon break tayo, walang epektong habagat, tuloy-tuloy pa rin ang pag-uulan, lalo na kahapon. No? Umaraw man, saglitan lang, tapos bandang hapon at sa gabi, nagkaroon na ng pag-uulan. Dahil yan sa easterlies at sa localized thunderstorm. Pero, kung ang easterlies naman mga kaibigan ko, medyo tumaas pa ng konti, no? Makikita nyo yung sirkulasyon ng hangin na yan. Tumaas pa ng konti. Makakaranas naman tayo ng mainit na hangin o panahon, lalo na dito sa may bahagi po ng Metro Manila. Pero yung tsansa naman kasi niyan sa hapon ng bawi ng pag-uulan. Malakas at malawak ang pag-uulan. Kaya naman pag biglang bugso ng pag-uulan na tatagal ng 1 hanggang 2 oras, ay nakakaranas po tayo ng bigla ang pagbabaha, no? At minsan landslide pa sa mga landslide prone area. So wala pa naman tayong nagiging banta ng panibagong low pressure area. Ayon na rin po sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential. So week 2 pa ng September ay posible tayong may monitor or makita po na banta ng low pressure area dito sa may silangan po ng Luzon at dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa sa direksyon na dinatahak nga po nitong habagat or southwest monsoon ng habagat. Still nananatili pa rin yan, mahina lamang siya. Pero anytime soon kapag may nabuo po na bagyo dito sa may bandang Eastern Visayas o sa may kanlurang bahagi ng Luzon mga kaibigan, ay doon babalik ang epekto or lakas po ng habagat or southwest monsoon. Wala pa tayo sa amihan season, nandito pa rin po tayo sa tinatawag na habagat season. Kaya may chance pa rin tayo ng mga pag-ulan na posible pong maranasan. Ngayon mga kaibigan, mga kababayan ko, nagbigay na rin ng abiso ang Pag-asa na ngayong month po ng September ay 2 hanggang 4 na bagyo ang ating imo-monitor. Which is nakakadalawa na tayo, no? Itong si Bagyong Lani, so yung susunod Bagyong Marisol at meron pang isa. So yun naman po nasa pagkataya lamang at hindi po yun na accurate na talagang 4. Minsan isa lang at minsan sumusobra. Depende ho mga kaibigan sa sitwasyon or sa condition po ng lagay ng ating panahon. May ibang lugar po, lalo na dito sa may Metro Manila, ay ilang araw na talaga, no? Halos 1 week po yung mga pag-uulan. Dito naman sa area ng Visayas, medyo nakakaranas naman tayo ng magandang panahon dahil most of the time hindi naman ito masyadong naapektuhan. Sa Mindanao, medyo maganda ang panahon dyan, lalo na kahapon, pero may chance pa rin ng mga pag-uulan dahil kung mapapansin nyo, ang habagat at easterlies ay madalas dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa nagbibigay po ng sama ng panahon. So ngayon, papalalahanan ko ulit kayo dahil kahit wala po tayong bagyo, wala rin ng habagat, nakapahinga muna siya, monsoon break, lagi pa rin tayo maging aware. Unang-una, lagi ho kayong mag-antabay sa aking mga ibinabalita sa lagay ng ating panahon, lalo-lalo na yung mga taga Metro Manila. May issue tayo ngayon, no? Sa flood control, kaya yung mga basura linisin ho ninyo para hindi na makadagdag sa problema at kapag may mga biglang pag-uulan hindi po biglang nagbabaha. So ganun din sa Visayas at sa Mindanao. Ang pangalawa naman natin, safety natin sa ngayon, ang mga importanteng gamit natin, mga electric appliances, yung madali ang hugutin, yung mga papeles, importante. Alam ko, nagsasawa na kayo sa sinasabi ko, paalala, paulit-ulit na lamang. Pero mas maganda na lagi ko kayong nire-reminds sa mga dapat nating gawin, no? Para hindi po nakakalimutan. Alam nyo, ang paalala sa talagang makakalimutin na tao, no?
ay paalala lagi ng paalala para nare-remind. Kahit magsawa kayo, para naman sa inyo yan, para naman sa atin yan. So pangatlo din mga kaibigan, mag-ingat din po yung mga nakatira sa mga low-lying areas, malapit po sa panan ng bundok, yung malapit sa mga karagatan, no? Sa mga ilog, mag-ingat kayo dyan. I-check din po natin mga kabahayan, yung mga light materials. May pagkakataon tayo ngayon, yung mga bubong natin na may mga butas, lagyan natin ng bulkasil, tapalan natin para hindi na tayo maperwisyo kapag may mga pag-uulan. Kahit walang habagat, tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan dahil sa localized thunderstorm at sa easterlies. So sa mga susunod na mga araw, possible na bumalik po ang epekto ng habagat. So yun ang paghandaan natin. Kaya nga po inaabisuhan ko na kayo, sinasabihan ko na kayo na mas maaga para maging aware tayo at makapaghanda po sa mga posibilidad na pwedeng mangyayari. So ito, idadagdag din natin ito mga kaibigan, no? Lagi po tayong manalangin sa Panginoon na yung safety natin sa bawat oras, araw-araw, dahil nakita nyo naman yung pagkilos ng Diyos dito nga po kay Bagyong Lani. Actually, hindi ito nagbigay ng matinding pinsala, no, sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Lumabas siya, o dito siya sa may kanlurang bahagi natin Masanabuo, at hindi na tumama o naglandfall sa ating Philippine landmass. So kahit lumakas siya ng lumakas dyan, maging super typhoon yan, hindi na po tayo maaapektuhan yan. Sa ibang bansa na ang tungo niya mga kaibigan. So ipagpasalamat natin sa Diyos yung ganong sitwasyon at senaryo na nangyayari po sa mga bagyo na pumapasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon mga kaibigan, sa mga nagdaang bagyo, wala pa tayong na-monitor na super typhoon category na direktang tumama po, no, sa ilang bahagi ng ating bansa. Meron tayo na monitor hanggang typhoon category pero papalabas naman na ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon, kung titignan nyo sa ating pinaka-live radar, nagkakaroon na ho ng sirkulasyon na ang habagat. No, unti-unti na nabubuo yung hangin na yan. Yan yung tinatawag natin na spiral clouds, no? Parang ganito ho yan. Yung umiikot na hangin na yan, yan yung spiral clouds, yan yung nagbibigay ng sama ng panahon. Buti na lamang po at malakas yung high pressure dito, yung habagat hindi masyadong makaporma pero unti-unti nang bumabalik. Kapag bumalik ang habagat, mawawala naman ang epekto ng easterlies or mainit na hangin na nanggagaling po sa karagatang Pasipiko dahil yung sirkulasyon po ng hangin yan ay papaikot lamang. Nakita nyo, may sirkulasyon din po ng hangin dito sa may bandang Philippine Sea, no? Pero hindi naman ito banta bilang isang ganap na low pressure area o bagyo. Pero patuloy pa rin natin yung monitor at check yan yung mga posibilidad na pwede pong mangyayari. So yan lamang pinaka-update natin at muli ititake ko ang opportunity sa mga oras nito para makapagbahagi ulit at makapag-share ng memory verse o Bible verse natin ngayong araw. So narito na po ang ating Bible verse of the day. Sa Lucas chapter 12 verse 15, kaibigan, kabayan, kapatid, narito po ang sinasabi. Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. Amen po sa pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. So very clear po at napakalinaw nito mga kaibigan, no? Na dapat tayong mag-ingat sa lahat ng uri ng kasakiman. So ano ba yung mga kasakiman na yun mga kaibigan? Yung pagiging greedy, about sa lahat ng kayamanan, sa pera, ari-arian, mga lupain, no? Alam nyo, may mga bagay tayong dapat i-consider dito. Kahit gaanong karaming kayamanan o pera ang ating maipon sa ating mga bangko, sa lahat po mga kaibigan ng meron dito sa lupa, pag tayo ay nawala dito sa mundong ito, hindi po natin yan madadala sa langit lahat. So dapat mga kaibigan, alam natin yung gagawin natin sa ganong sitwasyon. Alam nyo, tulad ng sinabi sa salita ng Panginoon, kung nasa ng ating kayamanan, nandoon din po ang ating puso. At dapat huwag tayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa, bagkos mag-impok tayo ng kayamanan sa langit. So dapat gawin natin mga kaibigan, maging wise tayo sa ganitong sitwasyon. So ang sinasabi naman natin dito, hindi naman bawal, hindi naman masamang yumaman, no? Pero dapat ho ay nasa maayos at nasa magandang paraan. Yung kumbaga lumalaban ho ng patas. Meron kasi tayong mga issue ngayon about nga po sa corruption na sobrang dami na ng pera pero patuloy pa rin na talagang natutokso sila sa pera, no? Kaya nga ang sinasabi natin, ang pera minsan pinagmumulan ho ng kasalanan, no? Natututong magsinungaling. Lahat po tayo, kahit ng mga bata tayo, kapag merong tindahan sa pera ng ating mga magulang, kumukupit tayo kahit piso lamang yan, no? Sabihin natin sentimo lamang yan, kasalanan pa rin yan, mali itong malaking bagay. Wala hong pinagkaiba yan mga kaibigan, mga kababayan. So dapat maging wise tayo at maging matalino sa bagay po na ating ginagawa.
So hindi lamang 'yun mga kaibigan sa pera, no, yung sa mga ari-arian, sa lupain mga kaibigan, dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari. So pag sinabi ba natin na marami akong sasakyan, si ganito maraming sasakyan, pagdating ba sa langit, pag tayo ba ay hinusgahan ng Diyos, sasabihin ba natin na dapat papasukin mo ako diyan? Dahil marami akong ari-arian, marami akong pera dito sa lupa. Hindi, lahat po yan, no? Itsapwera yan sa Diyos. Itsapwera yan sa Panginoon. Ang titignan niya kung ikaw ba ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesus at sinunod mo ba yung mga utos niya, no? Siyempre, alam niyo naman, hindi po yun ganun kadali. Kaya nga po may tinatawag tayo na pagpapatawad o may tinatawag tayo na confession sa ating mga nagagawang mga kasalanan. Araw-araw, patuloy tayo nagkakasala. Hindi naman kasi tayo perfecto mga kababayan, pero siyempre kung alam mo yung ginagawa mo ay hindi na tama, dapat meron tayong conscience o nakokonsensya tayo sa isang bagay na ginagawa natin. Malalaman natin ngayon kung talagang ikaw ay sa Panginoon o hindi. Kapag may ginawa kang bagay tapos nakonsensya ka, parang ayaw mong gawin pero nagagawa mo, at malalaman natin, nakikita ng Diyos yun na hindi mo naman gusto, pero dahil tao ka, nagkakamali ka, natutokso ka, no? Sa gawa ng laman, sa flesh at marami pang iba. Pero may mga tao naman na talagang kahit alam nilang mali, patuloy nilang ginagawa at masaya pa sila doon sa bagay na yon, ha? Nagtutulong-tulong pa sila, hindi nila alam ang ibang mga mamamayang Pilipino naghihirap, lubog sa baha, pero sila patuloy na nagpapakasasapo sa kayamanan dito sa lupa. So napaka-clear mga kaibigan, uulitin ko lamang yung ating memory verse o Bible verse of the day, no? Ang sinasabi sa Lucas chapter 12 verse 15, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman dahil ang buhay ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang pag-aari dito po sa lupa. So kung nakaabot ka sa dulo ng ating video, kaibigan, kabayan, kapatid, paki-comment naman ng iyong pangalan at kung taga saan ka po para ma-shoutout natin at magawa ng paraan sa ating mga susunod na update. So yan muna, no, ang ating naging update sa lagay ng ating panahon at syempre siningitan ko ho ng Bible verse para din pagkain natin ngayong araw po ng Martes. Maraming